Amazing morning, Team MVP. Yan, very excited ako to share with you our topic for today. But before anything else, pakilala po ako. My name is Erica Sereda and I'm a nurse by profession. Ayan, take two na talaga to. Yan. Ito po ako before and like what I've said earlier, ang network marketing, especially IM Worldwide po, ang tumupad ng lahat ng pangarap ko. Literally lahat. 'Di ba? Ano po ba 'yon? Dati po akong commuter, but because of the business, I was able to get my first car, which is a Toyota Fortuner. Then my first sports car, 'di ba? Si Ketchup the Mustang. And my first, mamaya makikita niyo yung pangatlong sasakyan, no? And my first property po, ito yung aking condo sa Pasig. Yan. And my first house and lot, grabe. Sa loob ng 5 taon, tinapos si Lord ang lahat ng pangarap ko. O, diba? First house and lot and my first supercar. Lahat po ng first, dito ko po nakuha sa business. I cannot believe na in just a matter of 5 years, diba? Lahat ng ito ay na-achieve natin. And that is because of the business and of course the Lord. Ano po yan, no? Grasya ng Diyos yan. Lahat ng nakikita nyo, it's because of Him. And it is for His glory. Kaya sobrang grateful po ako sa I Am Worldwide dahil literal po, no, binago po ang buhay ko. And ikaw ba, naniniwala ka na sa mga susunod na taon, 3 to 5 years from now, mangyayari din to sa'yo? Can you comment? Yes! Kung naniniwala ka na ito rin po ay mangyayari sa inyo. Grabe, no? Parehas lang po tayo ng kumpanya, parehas tayo ng compensation plan, parehas po tayo ng training na ina-attendan. Kaya naniniwala po ako na kung ano po yung nangyari sa akin, mangyayari din po sa inyo. Diba? But naniniwala rin ako na depende sa understanding ng tao ang hataw niya. Do you agree? Depende sa lalim ng pagkakaintindi ang actions niya. Kaya very important that you really indulge yourself with the trainings of I Am Worldwide. Kasi dito po talaga na-open yung mind ko. Diba? My topic for today is about cash flow quadrant. And ito po, actually, it's a book by Mr. Robert Kiyosaki. Isa po siyang financial guru sa States. And according to him, meron daw 4 na klase ng tao na kumikita ng pera. Ilan po? 4. Okay? Isa-isayin po natin, E, S, B, and I. Summarize ko po sa inyo yung libro, ha? Let's start with E. Sino po ba dito yung empleyado or naging empleyado? Can you comment E? Yan. Gusto ko po ng interaction, no? Kaya bear with me if I have questions from time to time. Employee, para sa mga empleyado, ako po, I experienced to become a nurse sa hospital and I know you will agree with me na meron po tayong boss. Tama? Si boss pa nagsasabi kung kailan ng oras ng pasok, kailan ng uwi, time in, time out. Si boss din nagsasabi kung magkano ang kikitain. And normally, it is fixed. Kung ang sahod mo ay 20K, 30K per month, kahit bumuga ka ng apoy, maglakad ka sa bubog, tumambling-tumbling ka. Diba? Ganun pa rin ang income mo. And ito yung pinaka na-experience ng lahat. No work, no pay. Especially nung time of pandemic. Mas naintindihan natin yung konsepto na kung walang trabaho, walang kikitain. Lalo na pag naubos yung leave mo, right? So okay naman siya pag nandito ka sa E, pero it's an active form of income. When you say active income, you are trading your time for money. You're exchanging your time for money. You need to be actively present so that you will get paid. Okay? Yan po ang mga empleyado. And saludo po ako sa mga empleyado, no? Masisipag eh. Diba? And next naman is S. Can you comment S? Yan po. Ano po yung S? S stands for self-employed. Ito po yung medyo matagal nag-aral, no? Highly professionals, but ito po ang sample, doctors, dentists, engineer, architects, yan, lawyer. Ito po ay medyo matagal. Okay? Nag-aral, no? Normally, mga ilang years yan, 5 years, 4 years pataas. But then, okay, they are the boss of their own job. Sila yung boss. Diba? Kaso nga lang, ito po yung
problema. No? For example, ako po ay doktor. Yan, si Mentor Marivic nakita ko. Sabi ko sa kanya, "Men, okay lang ba? Ikaw muna ang bumuka ng tiyan ng pasyente. Kasi, nilagyan ko naman ng yung guhit yun. Ano mo lang, buksan mo lang, tapos kunin mo yung appendix, medyo namamagana. Pwede po ba yun? Surgeon ako, si Mentor Marivic, kaibigan ko. Or kahit nurse pa siya, hindi ko pwedeng i-leverage yung trabaho ko sa kanya because I'm the only person who knows kung paano gawin yung trabaho. Tama po ba? So, ibig sabihin pala, since ako lang yung nakakaalam ng trabaho ko, hindi ko siya pwedeng i-leverage or hindi ko siya pwedeng ipasa sa iba. Pag ako nagkasakit, wala rin akong kikitain. O pag hindi ako actively there na ginagawa yung trabaho ko, wala rin. And for example, sa doctors, dentist, diba, kung walang pasyente, walang kita. Engineer, architect, walang project, walang kita. Lawyer, walang kaso, walang kita. So, ibig sabihin, dito po sa side na to, may tinatawag na singleness. Yan. Ano pong ibig sabihin ng singleness? Hindi po ito yung walang jowa or walang asawa. No, hindi po. Ibig sabihin po na singleness, you are working alone for money, you're exchanging your time for money. Nagtatrabaho ka po mag-isa para kumita ng pera. Okay? And you are trading your time para sa income. Okay? For example, para mas maintindihan yung concept ng singleness, no? Nasa work ka, meron kang ka-table, di ba? Meron kang katabi, ka-office mate mo. Kahit gaano ba niya galingan, question po, may income ka ba sa kanya? Wala. Bakit? Kanya-kanya kasi kayo sa work. So, sariling trabaho mo, lahat yon akyat, lahat ng effort nyo, lahat yon akyat kay boss. Hindi kayo nagkakatulungan in terms of income. Okay? Nagigets po ba yung concept na yon? Dito po sa side na to, you own a job. Okay? Next, andar po tayo. What is B? Can everybody comment B? B stands for business. Okay? Negosyo. Dito ko siya mas naiintindihan. Okay? Bakit? Ano po ba yung business? Dito po, it's not dependent on your presence kapag ikaw ay magnenegosyo. There's a term here called law of leverage. It came from the root word lever, it makes life easier. Kung naalala niyo po nung high school, kasi high school ko talaga ito naalala, no? Elementary high school. When you say leverage or lever, example sa construction, meron kang timba na kukunin, no? Timba of cement. Instead of bitbitin mo yon, anong gagawin mo? Merong pulley. Familiar po kayo sa pulley, yung bilog. Tapos doon dumadaan yung rope para itaas yung mga gamit. Ang tawag doon, lever. Sa simple machines, di ba? So, another example para mas maintindihan ninyo sa grocery. Instead of dalhin mo lahat ng pinamili mo, saan mo ilalagay? Sa push cart. Okay? Ang tawag doon, lever. Another example, akyat ka po ng 17th floor. Ano pong gagamitin mo? Hagdan o elevator? Elevator is a form of lever kasi napapadali yung buhay mo. Uwi ka sa bahay, magko-commute ka, o maglalakad ka, o magsasasakyan ka. Kotse is a form of lever. So, ibig sabihin po, when you say lever, it makes life easier. In our life, in our business, leverage, ang layman's term is duplication. Ibig sabihin, pagpaparami ng sarili through other people's time and effort. Yan po yung meron sa business na wala sa ENS kanina that makes it poor. Okay, balikan ko po Dito po sa ENS, it is considered as poor side. Paki-comment nga po poor. Grabe naman, men. Bakit naman poor? Hindi po ibig sabihin na poor na mahirap pa sa taga. Ibig sabihin po ng poor ang chances makuha ang time and financial freedom and your dreams. All together ng sabay-sabay. Why? Because singleness, you are working alone for money, you are exchanging your time for money. What makes B and I, itong B at saka I na to, as tinatawag na rich side? Bakit po? Dahil po sa leverage. Okay? So, dito po sa B, meron tinatawag na duplication. Pwede ka pong dumami. Diba? May chance ka na
magkaroon ka ng mga people to help you na hindi lang ikaw mag-isa. Okay? May residual income ka. And it is not dependent on your presence. This is very important. Some people kasi hindi nila naiintindihan yung negosyo. 'Di ba? Akala nila parang trabaho pa rin. Ito yung malaking diferensya. Kanina, active. You need to be actively there to earn a living. Dito po sa B, it's not dependent on your presence, meaning you can eventually have your passive income. Question po, ano mas gusto mo? Active o passive income? Active, kailangan nandun ka para kumita ka. Passive, kahit later on in life, if you build your business, you will still get paid kahit tulog ka. Actually, that's the goal. Yung bayaran ka kahit tulog ka. You know why? Bakit? Kasi if you are paid via time, talo ka. We only have 24 hours in a day. Wala naman ditong alien na 25 hours siya extra. Diba? Lahat po 24 hours in a day. So, ibig sabihin, limited lang ang oras natin. So, if you will get paid through your time, medyo talo ka doon kasi limitado yun eh. But, if you are plugged into a system that can help you earn passively, kahit tulog ka, that's the best. Okay? I hope you're learning, no? And then next is investment. Dito naman, money works for you na talaga dito. If you have, let's say, 50 million in the bank, times 1% per annum, that's about 500,000 in a year without doing anything. Diba? Wala kang ginagawa dyan, pero kumikita ka, ibig sabihin, your money works for you. But, dapat clear sa ito. It should be clear with you na the higher the capital, the higher the income. But if you have a small capital, small din ang income niyan. It is directly proportional. Okay? So, are you learning, mga mentors? Andar po tayo, no? ESBI. Question po. Ano po ang pinakamaganda? E, employment. S, for self-employed. B for business, or I for investment or investor? Sige nga po. I want to know if you're learning. B. Ayan. Salamat po sa mga nagpa-participate. I appreciate. Alright. Salamat po. At least naintindihan nyo ang ibig ko sabihin. Right? Ganito po yan na, yes, the best talaga ang mag-B and I because that is the rich quadrant or the rich side. Business and investment. Okay? If you have a lot of money, you can go for investment. Pero if you have a little capital, talo ka din dyan eh. Diba? Maliit lang. Lagay mo ang 198 sa bangko, hindi rin na makikita na malaki. Dapat dyan million. If you don't have that millions yet, you can start with B. Sa business, ang tawag dyan, wealth accumulation. So, once you accumulated your wealth, eventually you can transfer to investment. But, ganito po if you are currently employed or self-employed, okay? I want you to know na okay lang yan. Bakit? Kasi yan talaga tayo pinanganak ng natin, pinalaki ng parents natin. Anak, mag-aral ka ng maigi, pag-graduate mo, hanap ka ng magandang asawa. Hanap ka ng magandang trabaho. Right? But then, ito po yung point ko lang. This is actually yung gusto ko talagang ipaintindi sa lahat. It's okay. Paki-comment nga, okay. It's okay na nandito ka sa E and S right now. But this is my instruction. This is my plea. Please, huwag kang tatambay dyan. Dapat dumating sa point, eventually, you will transfer to the other side. Alam mo bakit? Kasi talo ka. Meron po ba dito nangarap magtrabaho habang buhay? Yes or no? Meron ba dito? Ako nangarap ako forever ako may empleyado. Wala. Bakit? Tatanda ka rin, mapapagod ka rin, mauubusin na energy mo. Right? Lalabas yung mga sakit-sakit. Napapagod din ang katawang lupa natin. Alam mo ba na madali kang palitan kapag tumanda ka na sa trabaho? Kasi maraming mas bata sa'yo, maraming mas magaling sa'yo. Eventually, yung mga Gen Z, no? Alam na, dami na ng technology na alam. Ang mundo natin, nag-e-evolve yan. So, ibig sabihin pala,
akala natin, hindi tayo papalitan, forever tayo loyal sa company natin, but eventually, time will come, papalitan ka rin. I've heard a lot of stories. May mga napasyalan kami ng mga mentors, no? Di, akala nila forever na sa company, but then later on, na-lay off. Especially nung time of pandemic, ang dami nawalan ng trabaho, tama. So, ibig sabihin pala, huwag ka lang umasa dyan. Kailangan, ngayon pa lang, kung employed ka right now, self-employed ka right now, ngayon pa lang nag-iisip ka na ng retirement plan mo. Ang retirement, I don't mean na mag-retire ka at the age of 60 or 65. Kung bata ka pa right now, your 20s or 30s or 40s, isipin mo na yan. Kasi dapat, inahataw mo na yung I am worldwide, inahataw mo na yung negosyo para makuha mo talaga yung totoong time and financial freedom at saka lahat ng mga pangarap mo. So it's okay if you are currently nasa ENS, but you should have a plan when to fully 100% go sa pagiging negosyante sa I am worldwide. Agree po ba? Yan. Can you comment agree kung nag-agree kayo sa akin? Yan po ang aking aking pakiusap sa iyo. Huwag kang tatambay sa ENS. Dapat maisip mo rin eventually mag full-time, magnegosyo. Because that is for you. Early retirement, yes. Ang aga ko nag-retire sa trabaho. Alam niyo po ba, 6 months na ako nag-work. After that, nagnegosyo na ako. Napagod ako agad kaya believe ako sa mga matagal nag-work. Diba? Ang sisipag po ninyo, try nyo po yung sipag na meron po kayo sa labas, ilagay nyo ito doon nyo sa business natin sa I Am Worldwide. Tingnan ko lang po kung anong mangyari sa inyo. Diba? So, under po tayo. There are two types of business. Business is the best, right? But merong negosyo na traditional, meaning you have a physical store, diba? Brick and mortar yan. Normally, you need big capital. You need to pay for the rent, electricity, water, labor, miscellaneous. Those are called operational expenses or OPEX. Okay, yan po yung mga ginagastos ng mga traditional business owner monthly with the may earning or wala. Ito yung reason. That's why a lot of people nung panahon ng pandemic na negosyante, nag-collapse yung business nila. Why? For example, tayo po ay may restaurant, Ikai's Restaurant. Yan. So, lahat po kayo mga yung aking mga staff. Ngayon, isang araw, walang bumili ng kahit ano sa store natin. Pwede ko ba sabihin, Mentor Grace, wala mo na kayong sahod kasi kita nyo naman walang bumili. Pwede po ba yun? Hindi pwede na may traditional business ka, tapos sasabihin mo sa mga empleyado mo na ang income nyo, depende kung may bumili or wala. Magwawelga sila, tama? So, ibig sabihin, pag mataas ang OPEX, maliit ang income, what do you think will happen to the business? Eventually, it will collapse. Babankrupt. Right? Yan po ang traditional business. Medyo risky. Okay? Bakit? Depending on the OPEX. Monthly, may babayaran ka. Whereas a non-traditional form of business, you don't need to have big capital. You don't have to pay for the rent, electricity, water, labor, miscellaneous. In short, no OPEX. Question, if there's no OPEX, may lugi ba? Wala kang kailangan required bayaran monthly na may kita ka o wala. May lugi ba yun? Walang lugi yun. Yan, si Mentor Alma, gets niya yan kasi traditional na negosyante siya before. Diba, Mentor Alma? Sabi niya, ang remittance business niya, you need to pay monthly. Lalaban mo talaga yun kasi may OPEX ka eh. Pero sa I Am Worldwide, wala ka namang kailangan bayaran monthly. Right? So, yun po ang malaking difference ng traditional versus non-traditional. That's why it's the best business. Business combination, healthcare, and online. Diba? Lagi natin sinasabi yan sa IBP because health actually and wealth is a $1 trillion industry. And you need to put it in a platform na abot mo ang buong mundo. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Diba? Kaya ang perfect po talaga ng I Am Worldwide. Kasi ano po ba yung product natin? Health and wealth. Diba? Health products. Tapos
ano pa yung negosyo natin? Pwede mo gawin online. Perfect combination. Diba? So, sabi nga, if your job has been affected by the coronavirus, find a friend involved in network marketing. They can show you how to build a business from your home. That's the very reason why, in the time of pandemic, alam mo, akala ko, mahirapan tayo, pero lalo tayong kumita na malaki. Agree po ba? Yung akala mo disaster, pero yung pala, blessing. For I am worldwide. Ang laki talaga ng kinita ng lahat ng tao. Bakit? Ang dami pong na-open yung mind about business. Ang dami na, sino ba dito yung pandemic babies? Yung na-invite ka pa daw ng pandemic, na-realize mo na kailangan kong magdagdag ng extra income Yan. Yun ang Mio. Ang dami mga pandemic baby dito. Diba? Bakit? Ang daming tao na gets nila yung lagi nating ini-explain. Diba? You can earn from your home. Right? Now, there are successful people who endorses network marketing, such as former President Bill Clinton during the time of recession nila sa US. Ang daming nawalan ng trabaho, but he's thinking network marketing kasi ang dami ring nakasurvive because of the business model. Diba? Kasi everyday hiring, diba? Kapag nasa network marketing ka. Another former US President, si Donald Trump, he was interviewed by David Letterman and sabi sa kanya, what would you do if you lost everything and had to start from scratch? Sabi ni Donald Trump, without hesitation, I would find a good network marketing company and get to work. And the audience started shouting and booing. Woo! And sabi ni Donald Trump, that's why I'm sitting up here and you are all sitting out there. Diba dominante siya? Sabi niya, kaya ganyan ang buhay nyo. At magkaiba tayo ng buhay because magkaiba tayo kung paano mag-isip. Right? Another one. Mr. Les Brown, a motivational speaker, sabi niya, network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of the world. Napakarami na produce ng milyonaryo ng industriya na to. And of course, Mr. Robert Kiyosaki, sabi niya, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for a job. Kaya nga, ang sabi nila, di ba, your network will determine your net worth. Diba? Ang mga mayayaman, nagpapalaki ng network. That's the goal. And network marketing, alam niyo po ba, it's one of the highest paid industry. Number 1 yan, $167 billion. Ang organic products, which is meron din tayo, 91 billion. Talo pa natin ng movie, video gaming, music industry, diba? Did you know na 71 billion per year, 6 billion per month, or 200 million per day? Dollars to ang kinikita, commission sa network marketing, and over 80 million people are involved in network marketing around the world. Alam niyo, nababaliw ako pag nakikita ko tong statistics na to. Ilan po bang members ng I Am Worldwide? Siguro 200, 300,000? Wala pa report si BP ko, ilan na tayo eh. Pero maganda po ba yung complan ng I Am? Maganda, sobrang ganda yung compensation plan. And take note 80 million people ang gumagawa ng network marketing. Hindi pa nila alam ang I Am Worldwide. And all the people na hindi pa na-invite sa network marketing. Ang dami pa nating hahatawin. Diba? So, that's the goal. What else? Why be network marketing business? Simple lang. Ang laki ng kinikita dito. This is international. Para magkaroon kayo ng worldwide view. Yan, this is Jose Ardon. Isa siya sa mga networkers sa ibang bansa. Magkano yung kinita? $4 million. Grabe, no? Commission, I think yun level pa lang yun eh. Dati siyang, yung gumagawa ng aircon, yun yung trabaho niya. Tapos, ito yung dalawang sasakyan niya, tapos ito yung mansion niya. Grabe, no? Ito yung mentor niya, si Alton Buggs. Nakakabaliw. Bakit? Ito yung sample ng collection niya. Yung mga sasakyan niya.
This is happening in the US. Na-imagine mo ba na mangyari din to sa I Am Worldwide? One account policy tayo. We are ready for the international market. Huwag na tayong lumayo. Diba? Yan. Kilala po ba itong mentor na to? Nandito ba mga Spartans? Mentor Christine Perez, high school graduate. Si Mentor Teen, alam niyo ba? Ay, hello Mentor Teen! Nandito si Mentor Teen. Si Mentor Teen, ang talino niyan. Ano yan? Dean's Lister yan ng college. Diba? So, sobrang talino niya, na-realize niya na hindi ako, ayoko magsayang ng oras. Hindi ako yayaman dyan. Kaya yung tuition fee niya, pinang-join niya. Diba? Nalala ko pa na-invite sa Mentor Teen, pero tingnan mo naman right now. Ang aga nagsimula, ang aga din yumaman, 8 million circle, I believe 9 million na yan. Tapos, ang ganda na ng buhay ni Mentor Teen. Diba? Nito-drive na sports car. TikTok star yan, guys. Pa-picture kayo kay Mentor Teen, sikat na sikat yan sa TikTok. Diba? Nandito ba ang mga first class? Mentor Mirasol and Jonathan Capili. Grabe to. Diba? Businessman na to, traditional. Diba? Naintindihan ni Mentor Jonathan na doon, kikita ako, yes. Pero lahat ng income ko, papunta sa computer shop. Dito, pag kumita ako, enjoy ko. Tingnan mo naman, travel around the world, tapos naka Aston Martin pa, 10 million circle na. Nandito ba ang abundance? Mentor Princess Patsy, former nurse, dapat magka-Canada to. Pero bakit ka pa alis? 15 million ang kinita, naka R8 pa. Ang ganda pa, sobrang ganda pa. Sobrang ganda ni Mentor Patsy, parang maudaw. Diba? Ay, sino siya? Diba? Nandyan ba yung mga eagles? Ito, nakakabaliw. Ako, excited ako kasi yung goal ko 20 talaga eh. 20 million circle before the end of the year. Kasi gusto ko next year, MDC na tayo. Ito sabi ko sa inyo Your first million is your longest and hardest million to earn. But after that, pabilis. Kaka 16 ko lang, 17 na. Maya-maya, 18 na, 19 na, 20 na. Kaya wag ka kukurap sa mga sa mga kitaan ng mga mentor. Kaya nakakapagod mag-edit ng PowerPoint, no? Kaka-edit ko lang, iba na naman. Lalo na to. Mentor versus Grace Capili. Grabe. Better Beach. MDC na. Ano na lang, piso na lang. MDC na, $1 million circle. Alam niyo, minsan pag napapaisip talaga ako, binabaliw ko yung sarili ko. Na-imagine niyo ba? Di ba ngayon, 1 million circle, $1 million circle. Napasok na ba sa isip mo yung 1 billion circle? Nagkasya na ba sa mind mo? Minsan pag iniisip ko, posible. 3 to 5 years from now, ang ina-award na sa event, 1 billion circle. Sabi ko, wow, 1 billion. You know why? Align siya sa vision ng mga owners, ng founders, nila Press at saka ni VP. Ang goal nila, magkaroon ng first billionaire networker sa Pilipinas. And manggaling sa I Am Worldwide. Yung first billionaire. Kaya, wag ka mawalan ng pag-asa. Kasi nasa I Am Worldwide ka, ang tindi ng kumpanya mo. Diba? Grabe, pag nag-MDC si Mentor Peach, I am next. We are next. Can you comment? I am next. Nakakabaliw. Nababaliw ako sa mga sa mga quote. Kasi kapag page na yung quote mo, ibang level na yun $1 million circle ka ni. Hindi ka lang basta-basta millionaire Millionaire ka na in dollars. Diba? 50M. Why spend, learn, and doing I Am Worldwide? It's because it's COC, Champion of Compensation. Walang ibang kumpanya ang kayang tumapat sa kumpla ng I Am Worldwide. Maniwala ka. Saan ka naman nakakita na ang yun level,
Tatlo. Ang Unilevel, 1% kada bili ng buong team, right? Pangalawa, may ULC, Unilevel Leadership Commission. Kapag kumita yung nag-suffer ka, kumita yung na-refer mo sa Unilevel, 'di ba meron kang percentage doon? Pangatlo, may RSM ka, may bumili sa left, may bumili sa right ng products, nagmamatch. Kaya nga sa tatlong Unilevel na yun, 1,000,000 na kinikita ni Mentor Me. O, Unilevel pa lang pinag-usapan natin, wala pa yung match direct. Wala, yayaman ka talaga dito. Hatawin mo lang. Diba? Wala kang choice. Kaya magaling ka magbenta ng product, magaling ka mag-build ng leaders, ng tao, ng grupo, kikita at kikita ka. You have amazing products. It's a pandemic-proof business. And most important, meron mentors that will teach you. You know, having a mentor is shortcut to success. Agree ba kayo doon? Diba? 3 to 5 years versus 30 years of your effort. It can be earned in I Am Worldwide months only. Diba? Kaya ko ba yan, men? Good news. Equal chance, no age requirement. Ang dami po dito. Pinakabata ata yung nag-attend ako ng training, 12 years old. Umatay ng training. O pinakamatanda, huwag na natin sabihin ng edad. Pero meron. Pero meron ata 70s. May 80s pa nga ata eh. Na car achiever, oh. No resume needed, no educational background preferred. Ibig sabihin, there is equations for everyone. Ito yung before ni Mentor Marlon, Mentor May, Mentor Jonathan, Mentor Sol. Ito na sila ngayon. Pak! Sino ka dyan? Mentor Marlon. Oh, Mentor Jonathan, Mentor Sol. O, di ba? Mentor May. Eh, nakita nyo ba yung before? Oh, before, after. That's possible. And there's a power of leverage. Ibig sabihin, pwede ka pong dumami. Just like McDonald's, every kanto meron, di ba? Ikaw, every country, merong leaders mo. Gusto mo ba ng ganon? Yung bawat punta mo sa iba't ibang bansa, merong teammates mo. O, di ba? Sa network marketing, hatakan pataas. Sa labas, hatakan pababa. Balyahan. That's what I like about network marketing. There's a power of leverage. Ito po, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Ito talaga yung motivation. Kung di mo sisimulan yung pangarap mo, may iba pong tao ang mag-hire sa'yo para i-build mo ang pangarap nila. Ang tanong, ano mas gusto mo? Pangarap mo o pangarap nila? Diba? Unahin mo naman for once ang sarili mo. And having a business like this gives you small capital pero big income. Guys, maliit ang 198.8. Kahit i-jade mo pa yan, napakaliit kumpara sa pwede mong kitain. Imagine mo, ang 198.8 ko, 17 million and counting. Ang 198.8 Mentor Pitch, almost 50 million. Ang 198.8 Mentor May, almost 100 million. So sasabihin mo, ang laki na kapital. No! Ang liit na kapital, pero ang laki ng kikitain. Mga mentors. Kaya pag nag-close deal ka, ibigay mo lahat. Itodo mo doon sa kausap mo. Sabihin mo, wala pong mawawala sa akin, pero sa inyo po kasi. Naka-jade na po ako. Diba? Gusto ko lang po na maintindihan nyo to para hindi mo ko sisihin later on na hindi kita pinush mag-jade. Kasi po, ako very confident to push kasi maganda talaga yung negosyo. There's no overhead expenses. No territorial boundary. Kahit iba't ibang bansa, meron po ba dito na sa iba't ibang bansa? Can you comment if you're what country you are watching from? Pag ikaw mag-expand, walang bayad. Magpalaki ka ng team sa US, magpalaki ng team sa Dubai, magpalaki ng team sa Canada, sa Hong Kong. Hello sa mga taga Hong Kong, see you soon. Malapit na. O yan na, Germany, Texas, USA, Singapore. See you din sa Singapore. O imagine mo, pero hindi ka nagbayad ulit. Not unlike, kunwari mag-franchise ka, bayad ka ulit, another OPEX yun. Pero dito, you can expand worldwide. And then you have peace of mind. Diba? Walang mag-aagaw ng cheque mo dahil cheque mo yun, hindi yan ma-encash. Right? Yan, malapit na tayo matapos. Big fish versus small fish. Ayan. Wait lang po
Ayan, o 'di ba? Kung ikaw po ay mag-iisip pa lang magnegosyo, nako, nagtayo ka ng karinderya, maya-maya kainin ka ng Family Mart. Yun yung ibig sabihin ng small fish versus big fish. Then yung Family Mart, tinabihan ng Pure Gold, mas mura doon. Yung mga market mo, kinain din ng Pure Gold. So, ibig sabihin, mag-isip ka pa lang ng traditional, kompetensya yan. Pag kinain ka ng mas malaki sa'yo, wala kang magagawa. Right? And lastly, bakit maganda gawin yung negosyo? It is because you can create an empire of millionaires. Masarap po ba na habang ginagawa mo yung business, marami ka pong kasama pataas? Alam niyo po, the reason why I earned 17 million, it's because we have 17 millionaires under our team. It will not be possible kung ako lang mag-isa. Kaya po, kumikita yung mga top mentors ay dahil maraming kumikita sa ilalim. And that's the goal. Magkaroon ka ng empire of millionaires worldwide. Right? Ang sarap po ng negosyo natin. Bakit? Hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa. Kapag po ikaw naging successful, damay po buong grupo mo. Teamwork, yes, mentor. Teamwork talaga siya. Kaya huwag mo sukuan. Kasi ang pinaglalaban mo dito, hindi lang pangarap mo, pero yung pangarap ng buong grupo mo. Right? And what is the best business that you can start and hataw? Walang iba. The best business that you can do is I am worldwide. Do you feel blessed na nasa I am worldwide ka? Can you comment, I am blessed? Grabe, no? So, yun lang. Maraming salamat, Team MVP, for attending our 8 a.m. Monday training. At dahil dyan, thank you so much po, no? Picture lang tayo para may remembrance. Okay, ako muna. Yan. Tayo pong lahat, mga mentors, sabas po tayo sa camera. Grabe, no? Ang sarap simulan ng linggo natin ng training. Kasi naalala natin, ba't kailangan natin gawin ng negosyo? Okay. Sige. Labas po tayo sa camera. Dapat kita ka rito. Kasi ito yung mga set of $1 million circle. Game. 1, 2, 3, smile. Yung ngiting million na yung kinita mo. 1, 2, 3. Isa pa po. Sige pa. Okay. Thank you so much, Team MVP Champions, for attending our 8 a.m. Monday training. Today is the last day of the month. Make sure kung ikaw ay nag-iit ng Singapore incentive, huwag kang makamiss out ng maintenance. Meron na naman mga hindi nakapag-maintain. Pero hit nila, huwag kang papayag na isuko mo kasi konti na lang eh. Itodo mo pa. Malay mo. Mamaya, bumusat ng jade mo, di ba? Hindi mo masasabi, pwedeng tapusin ni Lord yan sa loob ng ilang araw. Kaya, importante magkaroon ka ng faith. And of course, set your goals for the month of August. It is the perfect time to really set your mind. Upo ka, 'di ba, mag-goal setting ka. Huwag kang papayag na this August walang mangyari sa'yo. Kung hindi mo man na-hit yung goal mo in the past months, hindi ibig sabihin hindi ka pa rin makaka-hit. You know, success, before I end, no, tapos naman na tayo. I just want to say, success is going from failure to failure without the loss of enthusiasm. Ano ibig sabihin nun? Yung kahit hindi mo makuha agad yung gusto mo, pero hindi ka pa rin nawawala ng loob, excited ka pa rin monthly to hit your goals. Yun yung importante. And that will lead you to success. Kasi hindi pwedeng mawalan ka ng pag-asa. Tapos simula pa lang ng buwan. Dapat very hopeful ka. Diba? Bukas, August 1 na. Malapit na mag-Merry Christmas. Thank you guys. Thank you for attending our training. God bless everyone. Ingat po kayo. Stay safe.